Kaya tandaan natin, laging isipin natin, lagi sa puso at isipan natin, si Lord ang nagbigay ng buhay sa atin. Kailangan natin laging nakuuna siya. Dahil nakuuna rin siya magliligtas sa atin sa pangalan niya. Tandaan ninyo, ngayon lang ang nagminsay siya dahil wala siyang kasalanan sa inyo kahit bukod galit, hindi ako nagdamdam sa inyo. Kayo ang gumagawa ng inyong kasalanan, inyong mga kaisipan. Si Lord pinarusahan ako. Si Lord ako ay binigyan ako, nakarama ko dahil masama aking gawain. Kahit minsan, hindi pa naglitis si Lord sa atin. Dahil si Lord, minsan lang ang maglilitis sa atin. Haharap tayo sa kanyang lahat. Ang tanong sa inyo kung kaharap, nakita mo ba ako nagparusa sa iyo? Alam mo ba, naglilitis ba ako sa inyo? Wala pa. Ngayon pa lang kung harap na tayo bawat isa sa atin, sa Kanya. Dahil ang Diyos, siyang pag-ibig, siyang kaligtasan. Hindi pa kumilos ang Diyos. Lahat tayo nahanin ng masama. Huwag tayo magpasama. Dahil ang lahat iyan, iwalang pulot dulo kung hindi sa masama. Ang sakit natin sa masama, dahil tayo rin gumagawa ng sakit natin, pinamalayaan natin ang sarili natin. Pakiupo muna kayo. Dahil ang sabi ng Diyos, dito sa akin, hindi ako nagbabasa ng Biblia, nakasulat lahat sa Biblia. Dahil ako, di ako marunong sumulat at bumasa. Sila at pinahanap ko sa Biblia. Dahil lahat ang binababa ng mensahe dito, nakasulat sa Biblia. Mayroon walang pinag-aralan na papaliwanag dahil ang mensahe galing sa langit. Sila nakatatak, ungkatin lahat ang nakatago sa Biblia. Tulad ng Nazareno ito. Ang Nazareno, yan isang himala. Binili ng isang tao ay 2 rebulto nilagay sa barko. Ngayon, yung barko nasunog, naging itim lang siya, hindi nasunog. Lumubog ang barko, hindi naging itim. Hindi nasunog, naging itim lang siya. Ngayon ay naging Nazareno itim. Ang tunay ay puti. Meron din darating sa akin ay puti. Dahil yun ang tunay. Isipin ninyo, nagbubuhat siya sa mahal na araw, sunog ba siya? Ay puti. Puti. Yung pinako siya, sunog ba siya? Ay puti. Puti. Nilibing siya sa kuweba ng bato, ay itim ba siya? Ay puti. Puti rin, ano? At nabuhay siya ay puti. Kailangan natin, buhuin natin ang kasaysayan ng Diyos. Dahil kailangan malaman natin ang tunay na kaligtas sa atin. Dahil kailangan natin malaman kung ano ba ang kasaysayan ng Diyos, bakit siya ay nandito, dahil kailangan makilala natin siya. Huwag natin ang bawat isa natin, tulad natin, at sinilang tayo sa mundo. Ang Diyos, nagsilang din dito sa mundo. Parehas tayo. Puso, ang panahon ni Moses, wala ang Jesus. Wala ang rebulto. Meron lang isang rebulto, 2 rebulto, yung sa Kabanatipan. Mayroong gumawa na ng rebulto, yung rebulto ginawa nila ay goya. Dahil ito, ang panahon ni Moses ay ginawa nila Diyos-Diyosan. Akala niyo sabi ko mami, umakyat si Moses at sa bundok at mga ibang tao at lahat ang ginto at inipon nila, gumawa sila ganito. Diyan ay tapos nagsaya sila. Yun ang Diyos-Diyosan. Dumating si Jesus. Si Jesus, nagkatawang tao sa mundo natin, may pamilya siya at pinili niya isang babae inosente si Mama Mary. Si Mama Mary ay isang virgin, walang asawa at siya ay dalaga. Siya ang naging tinanggap niya, si Jesus ay bababa sa kanya. Dahil ang punong anghel ang nagsabi, Maria, tanggapin mo, magsilang ka ng anak ng Diyos. So, mapaalat si Maria, siya ay pinili ng Diyos.
Dapat irespeto natin si Maria dahil ang Diyos mismo ang pinili at ang Diyos mismo ang pinanganak niya ay tinanggap niya ay nandito sa lupa. Mapalad ang mga babae. Por eso, ang Diyos ay nasa inyo. Tandaan ninyo, kung walang babae, hindi sinilang si Jesus. Kahit walang ama yan, mapalad, may pagsamantalang ama si Joseph. Tinanggap ni Joseph para buo ang kanyang pamilya dito sa lupa. Amen? Dahil ang lahat yan, kailangan matuklasan ninyo ang tunay ng Diyos. Gusto niya makilala natin siya. At makikilala natin siya para magsalmuha sa atin lahat. Dahil ang Diyos at tayo ay iisa. Nakikita niya ang mga gawain niya. Ang gawain natin at siya nandito. Kung anong hirap dito sa lupa, ang naranasan niya rin yun. So, kailangan natin magbalik loob sa Kanya. Ang rebulto niya, kailangan alagaan natin. Yan ang kaysaysayan ay wangis niya. Tulad ay nununo natin, may wangis, may rebulto. Kung may kaya tayo, kaya natin makakayo ng rebulto natin. Tama, hindi. Dahil yung sabi nila at binabasag nila, inulit lang ito ang binabasag nila, kapara nila din sinilang sa mundo. Saan ba ang sinilang si Jesus? Sinilang ba sa mundo natin ay hindi? Sinilang. Ha? Sinilang po. Sinilang ito si Jesus. Kailangan natin si Jesus na kasilmuha sa atin. Kailangan respetuhin natin ang bawat isa sa atin. Gusto ng Jesus, pamilya tayo lahat. Magrelasyon tayo sa Diyos. Kahit ano man ang sista, ano man ang religion natin, magrelasyon tayo sa Diyos. Kung ano man ang relasyon mo sa Diyos, ang paniwala mo sa Diyos, dapat ang lahat ay naglilingkod sa Kanya, magmahalan tayo, magkaisa tayo, para hindi na siya mahirapan, pipiliin tayong lahat. Dahil kung kanya-kanya tayo, ang gawain ay kanya-kanya tayong paniwala, isa rin ang tagaligtas natin, useless, wala rin ang tunay natin pagmamahal ang bawat isa sa atin. Ang gusto ng Diyos, kailangan magmahalan kayo. Kailangan magkaisa kayo. Dahil bawat isa sa inyo, ako ang sinasamba ninyo. Ako ang niluluhuran ninyo. Kailangan ninyo magkakaisa. Huwag kayo mag-away-away. Magrelasyon kayo sa akin. Magrelasyon kayo bawat isa sa inyo para magkakasundo na ang lahat. Sino ba ang tunay tagaligtas natin? Kung sino man tumawag ko ni Jesus, kailangan tayo magkakaisa. Ako, kung Jesus. Kayo, kung Jesus. Kailangan natin, ano mga pagmamahal natin kung Jesus, ganoon din pagmamahal natin sa kapwa natin. Para ang Diyos, hindi na tayo mahirapan. Hindi lang sabi nila, kami ay ligtas. Kami rin ang ligtas. Ako ang ligtas. Sino ba ang nagliligtas sa atin? Sino nagbigay ng buhay sa atin? Hindi ba ang Diyos? Kailangan magkakaisa tayong lahat. Wala bawat isa mapataasan. Isa lang ang magpapataas sa atin, ang Diyos. Dahil tayo binaba dito para magkumbaba. Dahil sila ay tawag sa taas at bababa, tayo ay luhod sa Kanya. Dahil siya ay pipili sa atin, dadalhin tayo sa paraiso niya. Dahil ang gusto ng Diyos, magmahalan kayo, magkaisa kayo, mag-ibigan kayo, tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Amen? Tama ba? Para masaya ng lahat. Dahil hindi na pwede yun. Anong alam mo, ay alam niya. Totoo yun, ang sabi ng Diyos. Lahat tayo, kanya-kanya at binabasa natin sa Biblia. Ang sa Biblia, isa rin ang tunay tagaligtas. Tama, hindi. Meron yang nagsimula at sila nasa gitna. Ang sila ay nauuna. Tapos, gusto nilang naitin ang nagsimula. Dahil simula lang namang kakaling sa simula. Kailangan ay lahat irespeto, turuan ang nagsimula. Bigay ang mga kalalang dapat mong malaman. Pagtulungan kayo, huwag kayo mag-ingitan, huwag kayo magpataasan.
isa lang magpapataas sa atin, ang Diyos. Amen? Di ba? Kailangan ba at tayo ay magkakasundo? Ay hindi. Ang tanong, kung ikaw ay hindi ka marunong magmahal sa kapwa mo, tinataas mo ang sarili mo, ang tinatawag mo at ginagalang mo ang Diyos, siya rin nagkukumbaba at gusto niya iragalang ka at ikaw ay gusto mo ilait siya. Isa rin ang tinatawag niya, ang Diyos. Ano ba ang kapalagayan ninyo, ang kaisipan ng Diyos? Sino ba talaga sa inyo ililigtas ko kung kayo ay lumapit sa akin, tayo naman hindi nagkakasundo? Tama ba yung ginagawa ng tao? Hindi. Yung hindi marunong magkumbaba, mataas ang kanilang pangarap. Mataas ang kanilang lipad. Hindi nila alam, babagsak sila ang gusto ng Ama. Magkumbaba kayo, magmahalan kayo, magkaisa kayo, mag-ibigan kayo. Dahil ako ang pag-ibig ko, pinakita ko sa inyo, dahil ako ay bilang araw ay bababa at kukunin ko kayo para hindi ko na kayo mahirapan at kunin. Dahil ayaw ko kayo hindi magkasundo, dapat magkasundo kayo. Ngayon, ang tanong na naman, kung ikaw at siya at hindi kayo magkakasundo, nagpapatasan kayo at kailangan nyo ang kaligtasan. Ano sabi ng Diyos? Gusto mo at ibibigay kita sa isang isla, mag-isa mo. Ikaw rin sa isang isla, mag-isa mo. Gusto niyo yun. Wala kang kasama. Dahil hindi kayo magkasundo, anong gagawin ng Diyos para hindi na kayo mag-away-away? Ilayo na kayo, hindi na kayo karapat-dapat magkita, magsama, dahil hindi rin kayo nagkakasundo. Ano sa panahon nyo? Kailangan ba gawain ang mabuti at gawain ang mataas ang sarili? Dahil lahat tayo pagsamantala lang tayo dito sa lupa. Gawain mabuti ang katawan natin, sabi ng Ama. Ang katawan nyo, gawa kayo sa lupa. Nabubuhay ka sa lupa. Lupa pa rin ang katapusan ninyo. Ang inyong espiritu, walang kamatayan. Ang pahiram ko, nabuhay kayo sa lupa, mahabang buhay mo sa lupa, at mamatay kayo, babagsak din kayo sa lupa. Ang tunay na itunay nyo ang tahanan ng iyong katawan sa lupa. Ang espiritu nyo, walang tahanan. Kung ikaw ay gumawa ng masama, kung sino mang gumamit sa iyo, doon ka na lang. Dahil sabi ng Ama, hindi ka karapat-dapat sa aking paraiso. Ang sa aking paraiso ay sila ang mga masunod sa akin at matasalin at marunong magkumbaba ng lahat. Amen? Puso, kailangan natin magbago. Magbago ang bawat isa sa atin. Purihin natin ng Diyos, si Jesus. Kung sino man ang tumatawag to Jesus at umihibing respect to Jesus, dapat mag-respect tayo lahat. Magmahalan tayo lahat para ang Diyos hindi na tayo mahirapan. Dahil tayo anak ng Diyos, ang katawan natin panglupa. Walang mayaman, walang mahirap. Ang Diyos ay siya mamimili sa atin para tayo magbalik loob sa Kanya. Tandaan ninyo, walang reyon makakaligtas kung hindi magrelasyon tayo sa Diyos. Gusto ng Diyos, iipunin tayo, magmahalan tayo para magkaisa na tayo lahat. Ito ang basbas ng Diyos sa akin, ang utos ng Ama. Sa pangalan ni Jesus, dakilang Ama na gumagamit sa atin. Dahil mapalad ang Diyos. Dahil kung di dahil sa Kanya, wala ako dito sa lupa. Dahil siya ang sinusunod ko. Ang mga aral ito, binigay sa akin ng Diyos para sa inyo. Para ang lahat yan ay magbalik loob tayo sa Diyos. Dahil ang sabi ng Ama,
Huwag niyong sayangin ang panahon at nandito kayo sa lupa. Iralin niyo ang kabuhian ninyo. Dahil yun ang nakikita ko, ang gusto ko. Malalaman ko ang bawat isa sa inyo. Pag-ibig ng Diyos, walang katapusan. Maraming salamat. Dahil ang lahat man ang bagay, ang mensahe galing sa Diyos. Maraming salamat, Diyos ko. Dahil kung hindi ka sa Kanya, wala ako dito sa lupa. Hindi dahil sa Kanya, hindi ako nakarating dito sa lumbang. Dahil sa Kanya, ang mga bagay ng lahat ay lahat. Dahil ang Diyos, ang pag-ibig, ang siyas ay tunay na buhay ng lahat. Amen. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat, Ama, dahil ang lahat ng bagay ng mga mensahe ay binigay sa amin at binigay sa akin at binigyan ko sa kanila. Maraming salamat. Ang nakaka-isipin ninyo kung tama ang mga mensahe o hindi. Nakasulat din sa Biblia ng lahat. Dahil gusto ng Ama ungkatin ang dapat ungkatin para malalaman na ang lahat. Amen. Mabuhay si Jesus. Mabuhay si Jesus Christ. Thank you. Thank you. Thank you. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Dahil ang gusto ng Ama, ganon ang paglalang ng bawat isa sa atin. Ang templo ng Diyos. Dahil ang hawak ng templo ng Diyos, ako ay yuyuko sa katawan niyan, dahil katawan ni Kristo yan. Dahil ako ay yumukuhin sa iyo at pagalang-galang. Ano man ang puot galit sa aking damdamin at isip, mawawala at mabubura. Dahil sa pagyuyuko ko sa inyo, lilinisan ko na ang kalooban ko at malinis na ang aking kaisipan at binigay ko na sa Diyos ang lahat, ang karuniyan. Siya na ang magbabago sa aking lahat. Amen. Amen. Mabuhay tayong lahat dahil kung hindi ko ito tapusin, tuloy-tuloy itong pagsasalita ko, tuloy-tuloy hanggang tatagal na tayo. Maraming salamat, maraming pang panahon at magdadasapan tayo dito. Magdasalan tayo dito. Amen? Yun. Dahil dito, Merkules, Biyernes, Linggo, alauna mag-share ng salita ng Diyos. Alauna ng alas 2, tapos dito sa misa. Dahil lahat ang mga mensahe galing sa langit, yung ipapaliwanag sa inyo, isipin ninyo, nakasulat din. Tulad ngayon, sinabi ko, hahanapin ng dalawang apostolis ko para ipapaliwanag din sa mga tao. Hindi lang salita lang, may gawa. Dahil ang sabi ng Ama, kung salita lang, walang gawa, ay patay. May salita, may kagalingan, may gawa ng mga bagay na kailangan at pwede mo sabihin dahil yun din ang binigay ng Diyos para tayo magkakaisang lahat. Kung pumasok dito, kung magpatotoo ka at maniwala ka, ang galing ang gamutin. Hindi ako magpapagaling sa inyo, hindi ang Diyos. Siya ang tunay kagalingan ng lahat. Amen. Papalan ang pinili ng Diyos. Mabuhay mulit tayong lahat. Mabuhay si Kristo. Thank you, thank you. Sino magpahilot? Magpahilot. Kagabi pula-pula. Ngayon, wala na. Ha? Basta tanda mo, mag-pray ka lagi. Dasal lang. Dahil lagi mong isipin, ang lahat ng sakit ay mawawala. Ibigay si Jesus ng bahala ang mapagaling ng lahat. So, yung mga inisip ninyo, kung mayroong mga inisip nyo ay may gumawa sa inyo, alisin nyo na yung burahin nyo na. Dahil oras din yung binurayan, hindi pa rin tumitigil ang mga gumagawa sa inyo. Dahil naalaala ninyo siya. Tandaan ninyo, kung sabi niya, hangin palipad ang tawag dyan. Kahit anuman ang mga gawa, nakasulat din sa Biblia, ang tawag dyan, hangin palipad. Dahil lahat ang mga, anuman ang kukulam, anuman mga marunong mga magik-magik,
hangin lang ang palipad. Dahil ang tapat niya lang si Jesus. Tumawag ka sa Kanya, buburahin niya ang lahat yan. Huwag na tayong magdalawang isip, isipin natin, may Diyos pa rin ay siya magtutubis sa Kanya. Sa kanila. Dahil wala naman magawa tayo hanggang akala magbibintang-bintang tayo, wala rin tayo magawa. Lalo tayo hina. Kailangan natin, ibigay natin, pagpatuto tayo sa Diyos. Diyos tayo nang bahala. Dahil itong katawan nito, hiniram namin lang sa inyo. Kung anuman ang inyong mga bagay na anuman hindi maganda, alisin nyo na yan. Hanggang diyan pa rin ang sakit dumarating sa inyo. Dahil hindi kayo marunong magpatawad, hindi kayo marunong magpakumbaba, lahat yan ang gusto ng Diyos. Magpatawad ka at pagpatawarin kita. Dahil ang lahat yan, wala na ang iba ang sandata natin kung hindi siya. Siya na lang ang pag-asa natin. Dahil nandito na lahat ang mga salot gawa ni Taning. Hawak niya kasi ito. Kailangan natin ay magbalik loob sa Kanya, tumawag sa Kanya. Siya na lang ang tunay natin sandata. Wala. Kahit milyon-milyon sila, isa lang ang kakapitan mo. Big God, si God lang ang inyong sandalan. Mawawala lahat ang iyong mga kalawan. Dahil sa Kanya galing lahat yan, ang mga katawang pinahiram. Kaya niya palitan ang inyong mga anyo pwedeng kukunin ang inyong katawan dahil sa Kanya yan. Wala tayong magawa hanggang sinimula lang tayo. Oras na kampo na ang pinagsisisiyan natin. Kaya niya yan kunin ang katawan dahil balik niya sa lupa. Lupa rin ang babalik, maging halikabok ka rin. Wala kayong magawa. Okay? Dahil ang gusto ng Ama, kung ano man ang naramdaman nyo, ano naman, isipin mo sa Kanya dahil sa Kanya yan. Huwag mo sisihin, huwag mo sabihin, at walang kakayanan ang tutulong ang Diyos. Ang Diyos ang the best sa lahat. Siya. Dahil kung hindi dahil sa Kanya, wala tayo dito sa lupa. Dahil ang kaisipan natin na hindi natin hawak, akala natin mas maigit pa tayo sa Diyos. Kung binawi na yung katawan yan, apos ka na rin. Wala rin ang kwentang katawan yan. Dahil isa ka rin, espiritu, pinagsamantala lang binaba ka sa lupa para magbago. Kung hindi pa rin tayo magbago, ay ang sabi ng Diyos, ang kanina ang mensahe, kukunin ko ang para sa akin. Ikaw ang masama, gawin mo na ang gusto mo. Nasa Kanya ang kirbat, sa Kanyang kulog, sa Kanyang lindol, babawiin na ang baba at lilinisan na. Dahil yan ang sabi niya, kung darating ang bigwan, maraming mamamatay. Nakasulat yan sa Biblia, kailangan natin magbalik sa Diyos kung anong maramdaman natin. Doon tayo humiling at doon tayo magsisi. Huwag kayo mag-isip na kayo ay pinarusahan, kayo ay ito, nakakarma. Huwag nyo isipin ninyo, humanap na kayo ng kagalingan ninyo sa pangalan ni Jesus. Amen? Dahil ang lahat yan, kailangan natin magbalik loob sa Diyos. Di ba? Masaya magbalik sa loob sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi nagbigay ng pukot, tampok, galit, wala. Isa lang ang hinihintay ng Diyos. Pagdating ng oras, haharap tayo bawat isa sa atin sa Diyos. Doon mo na masasabi ang labas mo ng kayabangan mo, labas mo ng tapang mo. Tignan natin hanggang saan ka. Dahil kung haharap ka sa Diyos, lahat yan ang sa katawan mo, Kanya yan. Kanya yan, alisin. Dahil ikaw ang Espiritu at kaya Kanya kabuhin. Dahil binigyan kayo pagsamata, umaabuso na tayo. Sobra na tayo, umaabuso na sabi ng Diyos. Umaabuso na kayo dahil wala kong kasalanan. Ito nangyayari sa inyo. Gawa ninyo yan dahil kulang na lang tayo tumawag sa Kanya. Oras may naramdaman tayo, doon natin siya na kailangan. Dahil may kailangan tayo. Puso sabi ng Ama, darating ng oras, haharap kayo bawat isa sa inyo, sa akin, sa pangalan ni Jesus.
Yun lang ang aking sasabihin. Maraming salamat. Yun ang mensahe galing sa taas, binawa dito sa lupa. Amen. O sino ang nakakita kayo nagsasalita diretso kung hindi galing sa Kanya? Di ba? Maghanap ka, magbabasa ka, o wala mong sasabihin mo. Tama, hindi. Ito, diretso. Galing sa Kanya kasi, kailangan natin ay pakinggan ng bawat ang mensahe niya. Depende sa mga tao at matatalino sobra at hindi niya mainit. Dahil paano natin malalaman ang mensahe kung tayo ay ayaw natin magkumbaba, ayaw natin kuminig. Kailangan kuminig ang bawat isa. Pulutin ang mabuti, itapon ang marumi. Ang sabi ng Diyos, magmahalan kayo, magrelasyon kayo ang bawat isa sa inyo para sa akin. Ako ay nasa inyo. Amen. Saan ang tahanan ng Diyos? Puso. Ang tunay niyo na tahanan. Sa langit. Ano nangyari sa lupa? Sa kanya bang gawain yan? Hindi. Hindi. Dahil sa kanya sa langit. Dahil bababa siya para kukunin tayo. Kung ano nangyari dito, hanap lang tayo ng kaligtasan para iligtas tayo ng Diyos at para tayo pagbalik sa Kanya, kaharian niya. Yun lang ulit ang aking sasabihin. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat. At sino mo iikpan?